ayon po kay Senator Ping Lacson, Senator Win Gatchalian pumalag. Matukoy ang senator na nasa likod ng budget insertion, mga kababayan. So ibig sabihin, sa madalit salita, hinarangan. Hinarang daw po ni Senator Win Gatchalian yung ano ba yon? Suggestion. Sa madalit salita, mungkahe. Ayan, mga kababayan, yung mungkahe ni Senator Ping Lacson na ibulgar daw yung mga pangalan ng mga senators na nasa likod daw po ng mga insertion. So ngayon, bakit nga ba hinarangan? Bakit nga ba pumalag? Etong si Senator etong si Senator Win Gatchalian, mga kababayan, na isa publiko yung pangalan ng mga senator na nasa likod po ng mga insertion. So ngayon, ito, basahin po natin yung balita. Galing po dito, mga kababayan, sa People's Tonight. Sabi po dito, ibinunyag ni Senator Panfilo Ping Lacson na si Senator Win Gatchalian, chairman ng Committee on Finance, ang tumabla sa kanyang panukala na pangalanan ang mga senador na nasa likod ng amendments o insertion mula sa national budget na hinugot sa ilang ahensya ng gobyerno papunta sa ibang sangay. Sabi pa dito, sa panayam sa DZMM Teleradyo ngayong Sabado, August 23, sinabi ni Lacson na trabaho ng chairman ng Finance Committee na hanapin ang pagkukuna ng budget tuwing may gagawing insertion o pagbabago ang mga ito mula sa National Expenditure Program o etong NEP, mga kababayan. So ngayon, kaya pala hinarangan ito ni Senator Win Gatchalian kasi, mga kababayan, siya po yung secretary, siya po yung chairman ng Committee on Finance. Ngayon, pagka nga naman isinapubliko yung pangalan ng mga senator na nasa likod ng mga insertion, ang lalabas po dyan ng malimit, pangalan niya. Kasi siya pala, mga kababayan, tungkulin niya pala na humanap ng mga mapagkukunan or mga ahensya ng gobyerno na pwedeng tapyasan kapag ka mag-i-insertion ang Senado. Nakuha niyo yung pinupunto, mga kababayan. Natural, siya nga naman yung maiipit. Kung sakaling pangalanan, yung mga senator na nasa likod ng mga insertion, siya po yung pinakamaiipit kasi trabaho niya nga naman ang maghanap ng mga sangay ng gobyerno na pwedeng tapyasan. Ano po, para lamang maipasok yung insertion ng Senate. So ngayon, ituloy pa natin. Sabi pa dito, mga kababayan, sila rin naman ang mga nag-insert, mga senador. Kaya yan ang ipinaglalaban ko yung hinarang namin ang current resolution, ani ni Lacson. Ito ay matapos ulanin ng batiko si Senate President Francis Chis Escudero dahil sa pagkalat ng 103 pahinang dokumento na nagpapakita ng pagkakaroon ng 142.7 billion insertion sa 6.3 trillion 2025 national budget kung saan ang Bulacan na tinuturing na baluarte ni Senator Joel Villanueva ang napaglaanan ng 12 billion pesos, mga kababayan, galing do sa 142 billion pesos. Billion pesos, mga kababayan. Pero inyo kung gaano kalaki yung insertion ni Senate President Chis Escudero, 142 billion pesos at yung 12 billion ay napapunta sa baluarte ni Senator Joel Villanueva. Yan po yung hinahanap natin kanina. Kasi nga meron pong 2.9 billion pesos na nakalaan para po dun sa flood control, na itatapyas dito sa 12 billion ni Senator Joel Villanueva. Yan yung hinahanap natin kanina. Ngayon, ituloy pa natin. Sabi pa dito, mga kababayan, ito pa daw, ang naturang budget amendments ay binunot di umano sa mahalagang ahensya ng pamahalaan tulad ng Department of Education, DepEd, at inilipat sa Department of Public Works and Highways, DPWH, na inula ng batikos dahil sa bilyong halaga ng anomalous or anomalya flood control project. Kapag ka in-upload yun, lalabas ang pinakamaraming pangalan ay ako. Sabi daw po ni Senator Win Gatchalian, yung chairman ng finance, mga kababayan. Diba? Committee on Finance. Sabi pa nga dito, mga kababayan, siya ang nagbabawa sa mga ahensya, written amendments ng mga senador, dagdag pa ni Senator Ping Lacson. So ngayon, kaya pala hinaharang, mga kababayan, ni Senator Win Gatchalian kasi siya pala po yung madadali ng mamamayang Pilipino. Kasi nga naman, bilang chairman ng Committee on Finance, talagang responsibilidad po niya na maghanap ng mga ahensya ng gobyerno na pwedeng tapyasan
para lamang po maipasok yung insertion ng mga senator. So ngayon, para maliwanag mga kababayan, baka sabihin ng iba fake news tayo, binasa lang natin ito sa isang Facebook page mga kababayan na galing po sa People's Tonight. Di pakinggan natin yung mismong sinasabi ni Senator Ping Lacson. Eto, i-play po natin. Sir, nabanggit nyo nga po may mga congressman na possible baka involved dito sa mga anomalous projects. Natisod nyo po ba kung may mga senador din na baka may connection sa anomalous projects, anomalous flood control projects? Ganito lang. Oy, Ma'am Dolly Babes, mega love shoutout po sa inyo. Thank you po sa panonood. Sabihin ko, Ay, sa lahat ng Cerezo Force, mega love shoutout. mayroon. Kasi maaring meron din congressman. Ako naman, nagbabasihan ko sa congressman, nung start ng 19 Congress, may kausap akong congressman. This was 2022, no? Kwentuhan kami tungkol sa buhay-buhay hanggang sa, natanong ko lang, teka nga pala, ilan na ba yung contractor dyan sa inyo? Ang sagot sa akin, teka, ang huling bilang ko nasa 67. Hindi naman rin nagpurso na, sino-sino yan? Kasi more or less, may idea naman ako kung sino yung iba. Pero inyo mga kababayan na ang tanong dito, Senator Ping Lacson, eto ang tanong dito ng reporter kung meron bang senator na involved sa mga anomalous, sa mga flood control project at saka doon sa mga insertion. Ngayon, ang sinabi ni Senator Ping Lacson, pihado meron din. Ngayon mga kababayan, nung ipinapaliwanag na dito, about lang sa mga congressman. Pero mamaya, babalikan ulit ng reporter yung tanong niya. Tinanong, bigyan mo nga akong listahan ng 67 kasi medyo maingat dito si Senator Ping Lacson Kasi syempre, tatamaan yung mga kasama niya, mga kababayan. Pero, gaya nga ng sabi niya, meron din. Meron din mga senator na involved. Ngayon, mga kababayan, hindi niya lang mapangalanan. Kung interest masyado. So, kaya nabanggit yun na meron talagang mga contractor na naging congressman, may mga congressman naging contractor. Yun talaga yung medyo masama kasi conflict of interest na yon. Kasi anong nangyayari? Pagka contractor na yung congressman, siyempre, maghahanap siya ngayon ng mga proyekto na paglalagakan, kasi congressman siya, pwede siya mag-introduce ng amendment o insertion. So kung saan yung meron siyang interest, halimbawa, nandun nakadeploy yung mga equipment niya, doon siya maglalagay ng pondo. Para na sa ganun, makopon niya yung... wait lang, sabi dito ni Azzy Gabriel, tipok si Win, kala ko pa naman okay siyang senador. Hindi, alam nyo kasi mga kababayan, ganito yan paliwanag ko sa inyo. Hindi kasi natin pwedeng sisihin si Senator Win Gatchalian. Hindi siya pinagtatanggol ko. Kasi unang-una, siya nga po yung chairman ng Committee on Finance. Ngayon, pag may insertion mga kababayan ng Senado, siya po yung obligadong maghanap ng mga departamento ng gobyerno na pwede niyang tapyasan para po maipasok yung insertion. Nga naman, kung ilalabas yung pangalan mga kababayan ng mga senator na nag-insert or mga senator na involved doon sa insertion, siya nga naman yung lalabas, pangalan niya yung laging lalabas. Kasi nga, obligasyon niya na maghanap ng mga sangay ng pamahalaan na pwedeng ipasok yung insertion, pwedeng tapyasan para maipasok yung insertion ng Senado. So ngayon, siya lang yung maiipit. Yun mismong nag-utos mga kababayan at mismong nagplano ng insertion, yun yung makakaligtas. Which is ang tinutukoy natin dyan yung Senate President. Diba? So ngayon, kung tutusin, unfair nga naman yan kay Senator Win Gatchalian kasi ginampanan lang naman niya yung trabaho niya, pero siya yung mapapag-abutan, siya yung maiipit. Samantalang yung mga nanamasa nga naman talaga noon, ang walang pinoproblema at pasarap buhay pa. Ngayon, ituloy pa natin. Yan siguro yung dahilan kung bakit hinarang niya etong si Senator Ping Lacson. Ano po, ituloy pa natin. Yung proyekto doon, hindi naman nakapangalan sa kanya yung construction company. Pero alam naman ng taga-roon na siya talaga yung may-ari. No? Kaya ngayon, kailangan talaga pag-aralan natin. Kailangan integrated talaga itong pag-aaral. At saka yung audit na gagawin, dapat extensive enough, comprehensive. Yes, tama dito si Azzy Gabriel. Sabi dito, pero ano yun? Pero the bottom line, may ipit din siya kasi pinayagan niya. Tama, may ipit talaga siya dyan. Siya yung nakapront tapos pinayagan niya pa. Ayan, pero di naman siya nakinabang, kawawa din. Tama! Diba? Hindi naman siya yung pinaka-nakinabang Sino ba pinaka-nakinabang dyan? Yung hometown ni mga kababayan, yung hometown ni Senate President Chis Escudero, nakakuha ng 9 billion. Yung kay si Bongo, nakinabang din. Si Joel Villanueva, nakakuha ng 12 billion. Hindi pa nga natin alam kung ano yung napakinabangan dyan ni Senator Win Gatchalian. Kaya kawawa naman kung maiipit siya mga kababayan
sa isang pagkakasala na ginampanan lang naman niya yung trabaho niya. Pero sa kabilang banda, talagang damay siya kasi unang-una, pangalan niya nga talaga ilalabas doon pag isinapubliko yung mga senator na nagplano ng insertion. Hindi lang yung, kaya naano ako doon sa comment na isolated case. Ibig sabihin doon, walang intention yung secretary ng DPWH para magsagawa ng malawakang internal audit. At isolated, doon lang siya magpo-focus. Hindi lang naman talaga isolated. Yung integrated case kaya ito ng napakarami lugar ngayon naglalabasan sa mga kayo na mismo, di ba, pagka nagpupunta kayo sa field para mag-imbestiga at gamit na ngayon yung sumbong sa Pangulo.ph website. At nakakatuwa kasi doon talaga kami rin nag-umasa ng malaki. Kasi nung una, nang wala pa hindi pa nalulunch yun, nagtatrabaho na kami. Pagka yung, alam mo yung DPWH, may ugali rin ito pagka yung malapit-lapit na yung budget deliberation, lalo ng ahensya nila. Laging down yung website nila kaya dapat palitan na yung secretary ng DPWH. Kasi kung ganun lang naman pala, yung ginagawa ng DPWH kapag malapit na yung budget deliberation, nagda-down yung kanilang system, hindi sila makontak sa kanilang Facebook page, much better palitan ng bagong secretary ang DPWH. Yan ang nagreklamo sa akin ng aking mga staff set, down na naman ang website ng DPWH. Hirap mag-access. Sir, sorry, balikan ko. Sabi niyo po possible din na may senators na involved. Bakit po kaya? Yan. Kasi may mga nag-insert din mga senador Kaya yan nga yung pinaglalaban ko nung inadap namin yung concurrent resolution. Sabi ko, sa chairman ng Finance Committee, si Senator Gatchalian, kasi sabi niya, i-upload yung second reading, i-upload yung third reading, i-upload yung, marami siyang sinabing i-upload. Sabi ko, pwede bang i-upload din natin yung identities ng ating mga kasamahan na nagpo-propose ng amendments or insertions? Ang napagkasundoan namin, hindi siya pumayag kasi nga, ang explanation niya, may mga kasama tayo, kapag nag-introduce ng amendment, dagdag lang ng dagdag, hindi naman in-identify kung saan huhugutin. Sino maghahanap doon? Siyempre ng chairman. Pag i-upload natin yun, lalabas doon, pinakamarami pangalan doon ako. Yung chairman. Kasi siya nagbawas sa ahensya para idagdag doon sa mga sinabit na written amendments ng aming mga kasamahan. Yan yung tinutukoy ko sa inyo mga kababayan. Kaya may ipit dyan si Senator Wing Gatchalian. Tapos ang nakinabang lang naman ng insertion, si Senate President si Escudero, si Bongo, at etong si Senator Joel Villanueva at yung iba pa. Diba? Tapos yung tao na nagtrabaho lang naman, yun yung pinakamaiipit sa sitwasyong yan. Kaya nga tinutulan po at hinarang ni Senator Wing Gatchalian yung gusto mangyari ni Senator Ping Lacson na ilabas yung identity ng mga senator na talagang promotor sa mga insertion. So sabi ko, di ganito na lang? Yes, tama. Ito yung napakagandang komento dito. Sabi ni Carlo Cabizon, tagahati lang si Wing Gatchalian sa utos ni Chis. Tama. Diba? Biruin nyo, siya lang yung gumagawa, pero siya yung pinakamaiipit. Kaya talagang tama din tong sinasabi dito ni Senator Ping Lacson. Na pagka nga naman in-upload yan, yung mga identity ng mga promotor sa insertion, ang maraming pangalan na lalabas dyan ay si Senator Wing Gatchalian. Kasi siya yung naghahati-hati, mga kababayan. Anyway, ituloy pa natin. Tanong ko, bakit umusbong sa isang ahensya? Pwede bang i-identify mo sa akin kung sino yung nag-amend? Oo daw. Sabi ko, sige, hindi na ako mag-a-amend, basta kasunduan natin yan. So, yun ang sa akin, yun ang bottom line Pagka when we say fully transparent ang deliberation ng budget, dapat fully transparent talaga. I-identify natin, i-disclose natin sa publiko kung sino yung mga responsable mismo sa mga individual amendments. Kasi nangyayari sa Senate, halimbawa, Christian Victoria, yung chairman ng Finance Committee, magko-focus kami, submit nyo na yung mga, pag dumating na yung period of individual amendments, submit nyo na yung mga amendments nyo. Wala itong minutes, wala itong floor, record sa plenary na kung sino nag-introduce. Sa House, mas grabe. Kasi ang dami nila, nagkikreate sila ng small committee. Sila nangangasiwa, kinakaalap na yung mga amendments ng mga individual members. Kami, 24 lang. Parang small committee na rin kami. So, yun ang masama. Kasi pag hindi identified kung sino nag-introduce, malakas ang loob nila, maski 10 bilyon, magpapasok sila. Tama! Sa gitna po ng mga issue nga po ngayon sa flood control, may mga nananawagan po na tanggalin na o palitan na po sa pwesto si Secretary Manny Bonoan. Is it fair ba, Senator, na at the height of this investigation, siya po ay maalis sa pwesto at palitan? Paano po makaka-apekto ito sa pag-usad pa po ng investigation kung sakaling siya po ay palitan? Mahirap mag-judge, kasi hindi natin alam kung may kinalaman siya. At the very least, yung command responsibility na tinatawag. Pero alam mo yung designation sa pagiging cabinet secretary,
position of trust yan eh. That's between him and the President. Di sa madalit salita, parang ganito mga kababayan. For delikadesa, much better to resign, Secretary Bonoan. Kasi unang-una, yung posisyon ng isang member ng gabinete ng presidente, ang nakasalalay po dyan yung tiwala ng sambayan ng Pilipino at tiwala ng presidente. Ngayon, pagka nasisira na yung tiwala ng publiko, ng sambayan ng Pilipino, anong dapat mong gawin? For delikadesa, much better to resign. Ano po, kasi pagka delikadesa yung pinag-uusapan, mahirap na. Mga kababayan saan ka ba naman nagkatala? Sekretary ka ng DPWH, hindi mo na pangasiwaan ng maayos yung departamento mo. Diba? Hindi mo natutukan yung nangyayaring corruption dyan. Kaya dapat talaga kung hindi mo kayang kontrolin yung departamento mo, much better mag-resign ka. Yung President naman, siya yung answerable sa publiko pagka yung inappoint niya, hindi nagpe-perform o kaya masama ang performance. Yeah. So, I'd rather leave it to them, to Secretary Bonoan, to the President, to decide kung ano yung kahinatnan ng position o yung designation ni Secretary Bonoan. It's up to them. Ano. Ayoko makialam doon sa kanilang punto kasi hindi saklaw ng aking job description yun, ika nga. At Sen, panghuli na lang pong katanungan. Sa mga susunod na araw, meron pa po ba kayong ibang isisiwalat? May mga papangalanan po ba kayong congressman o senador na possible nasa likod ng anomalya? Yan! Ang nakakatuwa kasi nagising yung ating mga mamamayan. I'm sure, busy-busy na yung website ngayon ng Pangulo. So, at marami na rin media ang naging conscious na pinupuntahan yung mga lugar-lugar na maski hindi namagay sa privilege speech, sila na mismo nag-verify. So, kung wala kami makikitang bagong modus operandi, wala kami makikitang napaka-shocking o kaya mga bagong revelasyon na directly involved yung senador man o kongresista o malalaking tao, baka hindi na, makikireport na lang kami doon sa ano. At saka kung merong committee hearing, ang Blue Ribbon, sa mga future investigations, isi-share ko na lang yung aming iba pang findings. Pero kung malalaki yung aming matutuklasan pa, baka nga magkaroon ng part 2. Okay, abangan po namin ng part 2. Ayan mga kababayan siguro kapag ka nakakuha ng malaking scoop, ika nga itong si Senator Ping Lacson, let's say itong si Senator pinondohan ni ganito, itong si Senator may kakilalang kontraktor na ganito na gumagawa ng anomalya, hindi magdadalawang isip si Senator Ping Lacson na ilabas yan. Lalo na at ang tiwala ng mamamayang Pilipino ngayon kay Senator Ping Lacson nag-uumapaw. Kasi nga sa totoo lang mga kababayan, ito yung kauna-unahang beses na talagang tinindigan ito ni Senator Ping Lacson, itong issue ng flood control. Dati nung panahon ni dating Pangulong Duterte, pinag-uusapan din yan. Kaso nga lang, nung mga panahon na yon, hindi naman gaanong interesado ang mamamayang Pilipino sa issue po ng flood control. Ngayon, mas nagkaroon ng interes ang taong bayan na makinig at maging mapagmasid dito po sa isyong ito ng flood control. Kaya nga kung titingnan ninyo, sa totoo lang, sa dami ng mga anomalya na nasaksihan natin, na nakita natin, talagang kailangan may managot po dito. Hindi pwedeng wala. Kasi ang lalabas nito sa publiko, papogi lang lahat ng ito kung walang mapapapanagot. Kaya nga dapat, meron pong managot dito ng mga kontratista, meron ding managot dito ng mga politiko, at meron ding managot dito ng mga empleyado ng gobyerno na sangkot sa maanumalyang flood control na ito. Ano po, kaya sa totoo lang, dapat wala pong makaligtas dito na mga tiwali, ika nga mga kababayan. Kasi kung walang mapapapanagot dito sa huli, tatawanan ito ng mamamayang Pilipino. Kaya nga lagi nating sinasabi na dapat may managot po sa huli kapag lumalim na yung investigasyon po nito. Yung mapapatunayan na sangkot at nanamasa at nag-aksaya ng pera ng taong bayan, dapat managot po yung mga yan. Ano po, so ngayon mga kababayan, tuloy po natin. Ito pong usapin nating ito, dito po sa interview mga kababayan, ulit kay Senator Ping Lacson. Kasi ayon po dito, biruin nyo talagang hindi tinantala ng mga media yung issue po ng mga senator na possible na involved sa mga flood control project mga kababayan. Dahil nga, ito yung unang panawagan Ito yung pinakamainit na panawagan ng taong bayan ngayon na dapat ilabas yung mga pangalan ng mga senator na involved sa mga flood control project. So ngayon, pakinggan pa natin pang isang interview kay Senator Ping Lacson on possible, sabi dito, on possible involvement of senators in flood control project. Ito po ay interview ng DZRH mga kababayan. So ngayon, pakinggan po ulit natin. Tuntunan, makakapanayam natin Senator Ping Lacson. Mr. Senator, magandang... Ang nag-i-interview ata sa kanya mga kababayan ay dating sekretary ng PCO na si Cesar Chavez.
Ano po, i-credit po natin ito sa DZRH. Ano po, anyway, shoutout po kay Ma'am Chaycher at kay Ma'am Dolly Babes. Tuloy natin. Umaga po sa inyo. Cesar, Sec, magandang umaga. Kumusta ka na? Okay po. Dalawang bahagi po ang aking itatanong. Una ay yung nababasa ko sa social media at tanong ng ating mga kababayan. Kayo po ay matagal din naging senador and therefore mas kilala nyo ang kapwa nyo senador kaysa sa mga kongresista. That's item number 1. Item number 2, sa inyong privilege speech ay natukoy yung ilang mga executive branch ng gobyerno kasama ang ilang pangalan ng mga kongresista. So ang tanong ng ating mga kababayan ngayon, Mr. Senator, bakit ho sa privilege speech ninyo parang wala silang nauniligan na pangalan o involvement ng mga senador sa flood control project? Ang ibig bang sabihin ay malinis ang Senado at sa inyong investigasyon ay lusot, walang madadawit na pangalan ng mga senador? Senator P. Mahirap kasi basta magbanggit ng pangalan ng walang pruweba at walang basihan. Kaya nabanggit at hindi ko rin binanggit ang pangalan ng kongresista, si Congressman Panaligan, kasi ayoko nga magbanggit na maski anong pangalan. Dahil kung magbanggit ka ng isa at hindi ka magbanggit ng iba, ganyan na nga yung magiging implikasyon o konklusyon ng iba natin mga kababayan. Dangan nga lang yung kay Congressman Panaligan. Kasi sa totoo lang mga kababayan, nung napakinggan ng sambayan ng Pilipino yung privilege speech ni Senator Ping Lacson, ang pinakahinanap talaga nila dyan na inaasahan nila na maririnig nila ay yung mga pangalan ng mga senator na involved sa mga flood control project. Kasi nga unfair nga naman kung puro kongresista yung titirahin ng titirahin at gagawin pulutan dito po sa investigasyon na ito. Kasi alam naman po ng sambayan ng Pilipino, alam naman po nating lahat na meron po talaga mga senator na may mga kilalang kontraktor. Meron mga senator dyan na kahit itanggi po nila, kahit maghugas kamay sila, involved sila. Involved sila sa mga anumalyang flood control project dahil nga yung iba dyan may kapatid na kontraktor, yung iba naman dyan talagang may financer na kontraktor mga kababayan tuwing magkakaroon ng eleksyon. Kaya hindi may iwasan ng sambayan ng Pilipino na hanapin yun eh. Diba, hindi may iwasan ng taong bayan na hanapin yung pananagutan ng mga senators na yon. Kaya nga unfair nga naman kung mga kongresista lang yung titirahin sa issue pong ito. Dapat meron din mga senator na malaman ng taong bayan yung kanilang bahong itinatago. Ituloy pa natin. Siya na mismo yung nag-post sa Facebook. Siya na rin yung nagbalandra ng mga banners, mga billboards sa mga proyekto. At sinasabi niyang funded by his office. At ito'y kanyang mga initiatives, congressional initiatives. At sinasabing ito yung part ng kanyang accomplishment report. So ang aking presentasyon, nothing but factual. Wala akong spekulasyon, wala akong assumption, as is where is. May interesting inside story pa nga dyan nung kami nagde-deliberate ng aking mga staff kasi nga lumabas na yung yung lahat ng mga magpapatunay na talagang inaangkin niya yung mga proyekto na merong defects sa implementasyon. Sabi ko, alam mo, i-blur na lang natin yung pangalan kasi nag-iisang congressman niya na mababanggit, magiging issue pa yan. Bakit siya lang yung binagit natin? At kaya minabuti ko, based mo sa privilege speech, wala yung kanyang pangalan. Sinabi ko lang mayroong mapag-angking congressman. Pero ba't nang huli, nung nag-uusap-usap na kami, sabi ko, on second thought, why should we cover up for him? Siya naman mismo yung umangkin yan. So sige, wag na lang natin i-blur, i-present na lang natin as is, kung ano yung nakita natin, o kaya ganun na nangyari ka, Cesar. Alright, sa initial na pag-iimbestigaho ninyo, mayroon bang leading na patungo roon sa... Oh, by the way, Senator, on the whole, maganda ang reception ng taong bayan sapagkat may isang tumayo sa Senado at nag-deliver ng isang extensive privilege speech. At pangalawa ay nakita, marami ako nabasa sa social media, hindi nasayang ang pagboto ko kay Senator Ping. Generally, that's the comment, that's the positive side. The following day, sa isang nakita ko naman ang post. At saka take note mga kababayan, tandaan nyo parati to. Kaya uminit ang assumption ng mamamayang Pilipino na may involved na senator dito. Dahil po kay Senator Mig Zubiri. Ano yung sabi ni Senator Mig Zubiri? Yung elephant in the room mga kababayan. Na hindi lang DPWH ang dapat napapag-initan sa investigasyon. Kung hindi, wag na daw magsanto-santo, ika nga. Merong mga senator dyan at merong mga congressman na involved talaga dyan sa flood control project na yan. Kaya lalong uminit yung assumption ng mamamayang Pilipino na may senador pala na involved. Sino yon? At yan yung inaabangan ng taong bayan, nalalabas yung mga pangalan ng mga yan. Alam nyo kasi,
ang inaasahan ng taong bayan para lang alam nung iba, especially kung may nakatutok man sa atin na taga-gobyerno, ang inaasahan po ng taong bayan ngayon ay walang itatago ang gobyerno ni isang mga pangalan sa mga tao or politiko na involved at sangkot sa mga issue ng flood control project. Yan po yung inaasahan ng mamamayang Pilipino ngayon dahil pag nailabas lahat ng yan, maniwala kayo sa hindi, ang tiwala ng taong bayan sa gobyerno ay mag-uumapaw. Gaya nga ng sabi ko, mag-uumapaw at mas lalong magtitiwala ang taong bayan dahil nga walang itinago ang gobyerno ni isang pangalan ng mga taong involved dito po sa mga flood control project na ito. Kasi ito po talaga yung isa mga kababayan sa nagpahirap sa pamumuhay ng taong bayan lalo na tuwing magkakaroon ng sakuna. Marami sa mga kababayan Pilipino po natin nasasayang yung pinaghirapan dahil nga pag binaha, gumuho yung kanilang tahanan o kaya natabunan dahil sa palpak nga yung mga flood control project o kaya dinala ng baha yung kanilang tahanan, yung kanilang pinaghirapan nasasayang eh. So kaya interesado ang mamamayang Pilipino dito kasi tuwing magkakaroon ng kalamidad, sila lagi ang unang napiperwisyo. Samantalang yung mga nakinabang, ang sarap ng tulog sa kanilang mga tahanan, nakakumot pa, naka-aircon pa at hindi pa nilalamok. Samantalang yung mga kababayang Pilipino po natin, talagang nasa ibabaw pa ng bubong minsan at kahit umuulan, tinitiis yung ulan. Ano po, dahil nga binaha na yung bahay at abot liig na o lampas tao pa nga yung baha. Kaya talagang ang laki ng assumption dito ng sambayan ng Pilipino na may mapapapanagot na mga senator, mga congressman, at mga empleyado ng gobyerno na sangkot sa maanumalyang flood control project na ito. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Ni statement ni dating Senate President Mig Zubiri, parang nabanggit niya yata na wag na tayo magmalinis. Oh. Yung ba yung nakita ho ninyo, Senator? I think tama ho ba ang perception ng marami? He was referring to the Senate, Senator. At nagkausap ba kayo ni Senator Migs doon? At ano kaya ang ibig sabihin ni Senator Migs doon? Ayan o, di ba? Hindi kami nagkausap at hindi ko rin narinig na yung kanyang manifestation kasi nga medyo yung masama yung pakiramdam ko, nagpaalam na ako. At pinagbilin ko na lang kay Senator Tito Sen, kung pwede pa manifest na lang na unwell ako. At ayan, sabi nga dito ni Paul Garate, nagka-leptospirosis na boy. O yung iba pa nga, di ba? Yung iba pa mga kababaeng Pilipino natin na perwisyo pa, nagka-leptospirosis pa. Kaya nga dapat sa totoo lang, matutukan na itong issue ng flood control na ito. Bago ayusin ulit yung mga flood control, bago pondohan ulit, sugpuin muna yung mga kurap na yan. Ano po, kung tutuusin nga, kung si PBBM katulad lang nung Prime Minister ng North Korea, eto dasin na yung mga yan para nang sa ganun mga kababayan, mabawasan naman ang mga kurap dito sa ating bansa. Anyway, shoutout po kay Ma'am Dolly Babes, tuloy pa natin. Pwedeng i-suspend na muna yung tsaka kay Ate Eileen Drinon, mega love shoutout po consideration. At sa Martes na kami mag-resume nung sa tinatawag na period of interpellations. So hindi ko alam kung ano yung sino tinutukoy ni Senator Migs. Pwedeng tinutukoy niya mga kasama namin sa Senado. Dahil kung sabihin mong wag na tayo magmalinis, kami yun, Senado yun. Diba? Senator, malamang nakita nyo rin siguro sa social media na kumakalat yung mukha ng 3-4 ninyong kasama ngayon. Unfairly or fairly ay nakikita ngayon ng taong bayan sinishare ng iba't ibang sa social media pages and mga tao na investigador in at the same time suspect. No? Taong bayan na yun. Taong bayan na yun. I don't think may nag-instigate yan or whatever is the motive, pero mukhang taong bayan na ho yun. Does this disturb you, Senator? Well, yes and no. Hulaan ninyo kung sino yung tinutukoy dito ni Secretary Cesar Chavez, mga kababayan, na isinishare daw ng taong bayan na 4 na muka ng mga senador o 4 na muka na kasamahan ni Senator Ping Lacson na di umano mga kababayan ay may ugnayan dito sa maanumalyang flood control project na ito. I-comment nyo, malaya kayo makapag-comment dyan ha. 4 daw po yun, 4. Kasi, alam mo, yung mga netizens talagang very active, ano? Pag meron sila nakita o narinig na remark, agad-agad pinapack-check nila. At ito rin talaga yung nagbunsod sa amin. Sabi ko, actually nakafocus lang kami nung una sa Oriental Mindoro. Pero sinabi ko, ito sigurado sasabihin ito, isolated case, tapos ipapack-check tayo ng gusto. Sa kailangan, hindi lang isang counter-check, babalikan pa natin, i-check pa uli natin kung totoo ba o tama ba yung ating natumbok o at yung ilalabas sa privilege speech. Totoo nga, alam mo, after ng privilege speech, sunod-sunod yung mga members ng media, sinadya mismo yung mga lugar na sinabi ko. At bine-verify nila kung talaga ba may ghost project doon, kung talaga ba mayroong substandard materials doon. In-anticipate na namin yon. Pati yung
sinasabi ni Secretary Bonoan, isolated case ang Bulacan, in-anticipate na namin yon. Kaya nga sabi ko, magsagawa tayo ng random sampling. Ang tanong dito kung ano yung masasabi ni Senator Ping Lacson doon sa kumakalat na 4 na mukha ng nung ibang mga senator, mga kababayan. Mukha nung ibang mga senator na kasamahan niya. Ngayon, parang ang layo naman ang sagot ni Senator Ping dito. Magsagawa tayo ng mga case studies, hindi lamang sa isang lugar. Ako personally nakita ko, Senator, halimbawa may proyekto 2011 from point A to B, 17 million. The following year, from point B to A, 17 million. This is, nung nagpi-privilege speech ko kayo, parang pakiramdam ko, this is not actually new. Kaya lang ngayon, at least lumabas na mismo sa halls of Congress, nakita na ho ito. Pero pagkatapos ng privilege speech ho ninyo ay lumabas ang sa media na may mga natanggal na district engineer. Yung district engineer pa lang yon dahil lang sa privilege speech yun, so finalo ng media, na-appoint pa lang regional director. In other words, diba? Prinomote pa yung district engineer at naging regional director sa isang malaking region pa. Anong tingin ho ninyo? What was it deliberate? Was this a prize given, awarded, or pure negligence or lack of complete study work ng sino mang nag-appoint sa kanya? Nag-promote sa kanya? Hunyo pa yun. Marami ng kontrobersya yung First Engineering District ng Bulacan. Pero noong June, yung district engineer, si Henry Alcantara, siya ay pinromote na maging assistant, hindi regional director, assistant regional director ng 4A. Pero kanyang trajectory eventually, ibabalik sa Region 3 para maging regional director. Pero grabe naman mga kababayan, no? Talagang garapal na yon, lantarang panggagarapal sa mga kababayang Pilipino po natin. Bakit? Ang dami ng anomalies. Ang dami nang ginagawang kalokohan nitong district engineer na ito dyan sa Bulacan. Binigyan pa ng mataas na posisyon, na-promote pa. Samantalang yung mga taong gumagawa ng matitino sa kanilang trabaho, ang tagal-tagal bago ma-promote. Gaano kagarapal yung ganyang klase ng galawan na yan? Kaya nga dapat sa totoo lang, ang mapaupo bilang bagong sekretary ng DPWH, yung kahit papaano may pangil para kagatin at kahit papaano may sungay para suwagin etong kanya mga kasamahang kurap. Kasi biruin nyo yung taong kurap, yung taong naaakusahan at nakaharap sa matinding aligasyon, nabigyan pa ng posisyon. Diba naging assistant, district engineer pa mga kababayan, director, assistant, director ng lalawigan pa ng Bulacan. Gaano katindi niyan? 'Di ba ituloy pa natin? Ang pumalik sa kanya yung kanyang ade, yung assistant regional director, na siya yung ngayong district engineer sa First Bulacan Engineering Office, at siya yung natanggal, na floating silang dalawa ngayon. So hindi na bago sa pagkakaalaman ng DPW Secretary na meron talaga mga anomalya nangyayari sa Bulacan. Dahil kung hindi, bakit nailipat, no? Inalis yung district engineer. Kaya nga lang, sa halip na i-float, binigyan ng posisyon doon sa Region 4A bilang Assistant Regional Director. Punong-puno ng anomalya yung Bulacan. Actually, may mga nakausap kaming, sabi ko nga sa aking privilege speech, hindi naman ito hinugot sa aming sa hangin o kaya kami mismo nag-assume. Kausap namin mismo, taga-DPWH Kausap namin mismo, mga kontratista. Kausap namin mismo, mga mamamayan. Kaya ito yung aming paraan ng pagka-counter-check. Aming team, face value, amin na lamang ilalagay sa aking privilege speech. So, hindi pwedeng itanggi na yung nilalaman ng aking privilege speech ay walang basehan. Kaya namin nabuti namin na ilagay lahat sa slide, sa PowerPoint presentation, para malinaw. Kasi kung sasabihin ko lang na merong ghost project dito sa Calero, Barangay Calero, o kaya sa Sitio Dike, dito sa Barangay Apitong, hindi ito sapat para sabihin ng mga mamamayan, nasaan yun? So sabi ko, puntahan nyo yung lugar. At kung halimbawa hindi kayo maka-access, magdala kayo ng drone. Kasi alam mo, mula pa nung dati pang senador ko. Kasi tama lang itong ginawa ni Senator Ping Lacson habang nagsasalita siya, habang may binabasa siya mga kababayan ng mga findings base sa ginawa po nilang investigasyon. Tama lang yung may PowerPoint presentation po sila. Kasi unang-una, napakahalaga kasi mga kababayan ng resibo Ang taong bayan naniniwala yan kung ano yung nakikita nila. 'Di ba? Aminin man natin or hindi, marami sa mga kababayan Pilipino po natin, kung ano yung nakita ninyo, yun yung pinaniniwalaan ninyo. Kung matibay yung ebidensya, matibay yung resibo, yun ang pinaniniwalaan kalimitan ng taong bayan. Kaya tama lang yung ginawa dito ni Senator Ping Lacson
na naglatag siya ng mga ebidensya habang nagpapaliwanag siya. Bumili na ako ng drone noon eh. Ginagamit na namin yan pagka sa mga budget deliberations doon. Kinukunan namin talaga yung mga defective na proyekto para maliwanag na makita ng ating mga kababayan yung illustration. Senator, bakit nangyayari ho ito? Systematic, organized, sustained, tuloy-tuloy? Mahina ho ba ang mga batas natin? Is this a matter of enforcement? Is it a matter of kulang ko ba tayo ng policy? Or is it about leadership, Senator? Yan. Hubris. No? Sumobra na yung kanilang self-confidence na kung saan dinisregard na nila yung public perception, dinisregard na yung public opinion, dinisregard na yung public need, lahat ng tungkol sa publiko, sinarahan na nila yung kanilang mga mata dahil nga hindi na makontrol yung grid. No? Dahil hindi na nagkasya doon sa racket na may porsyento rito, may porsyento doon, sinagad na hanggang sa umabot na sa ghost project para lahat kinita na. Nilahat ko nga yung partihan doon eh. Ako mismo nagulat na marinig ko sa mga contractors mismo. Pagka malaking proyekto, 0.5%, 0.5% ang sa COA. Pag maliliit na proyekto lamang, siyempre, maliit yung quantity, maliit yung volume, umaabot ng 1%. So, sabagay, hindi na rin bago ito kasi natatandaan ko 23 years ago, 2002, March 23, 2002, yung aking unang-unang privilege speech, Living Without Pork. No? At sinabi ko na rin doon, meron ding share ang COA, mga resident COA ito. Sa flood control projects, 2 steps pa nga yung dapat may monitoring na para sundan kung tama yung unang privilege speech po niya, yung una pong privilege speech po ni Senator Ping Lacson, mga kababayan, yan po yung diyan natin nabisto na may flood control project pala sa panahon ni dating Pangulong Duterte. Kung matatandaan nyo, noong mga panahon na naghahanap yung mga didishit ng flood control project, di ba ibinalik natin sa kanila yon? Kasi nga sa totoo lang, dito natin kay Senator Ping Lacson na nalaman na nung panahon pala ni dating Pangulong Duterte, sobrang laki pala ng pondo na inilalaan din sa mga flood control project. Kasi nga, noong mga panahon na yon, ang motto nga ng Duterte administration, build, build, build. Ika nga, build lang build. Ngayon, nung isinasagawa nila yung mga build, build, build project na yan, kasama dyan yung mga flood control project na pinaglaanan ng bilyon-bilyong halaga din, mga kababayan. So ngayon, doon natin nalaman kay Senator Ping Lacson nung una, na nung panahon ni dating Pangulong Duterte na nag-privilege speech po siya, pakitama na lamang po ako kung ako po ay mali, doon natin nalaman na may budget din pala na nakalaan para sa flood control project nung panahon ni dating Pangulong Duterte. So ngayon, kung titingnan nyo, ito yung pangalawang pagkakataon na tinindigan niya ulit itong issue ng flood control project. At mas matindi ngayon. Kasi unang-una nalaman ng taong bayan na may mga ghost project po pala. Doon natin talaga nasaksihan na meron po talagang anomalya na malaki dito sa mga flood control project na ito, at ito mga contractor na ito ang talagang isa ring promotor sa mga ghost project na yan. Ano po ngayon, ituloy pa natin. Yung implementasyon. Kasi sa District Engineering Office, once na may bumagsak na pondo, halimbawa, ang modus operandi kasi, yung isang mambabatas, magbabagsak based sa kanyang insertion. Halimbawa, nagbagsak siya ng 10 billion pesos sa isang distrito. Kausap na niya yung district engineer. Kasi karamihan naman, kasi sa SEC, alam naman natin, yung appointment o designation ng district engineer, malaki yung kinalaman dyan ng district representative. Although nag-overlap, hindi naman pareho yung jurisdictional area ng engineering district at saka ng legislative district, pero nag-overlap din yan. So, bago ma-appoint ang isang district engineer, karaniwan, kailangan may basbas o kaya rekomendasyon ng district representative. So doon pa lamang meron ng collusion. So pagka nandiyan na yung district engineer at binagsakan ng pondo, 10 billion, sasabihin niya, sa akin yan, bahala ka na dyan. Minsan nga, ang balita nga namin, ina-advance pa yung 25% so tinatawag na funder o yung proponent ng insertion. Grabe, so 25%, hinuhulog-hulugan na yun ng district engineer. Siyempre, contribution na yun ng mga suking contractors. Ngayon, sumaganda kasi minsan, hinihiram na ng district engineer yung lisensya ng contractor. Sinabi mismo sa amin ng mga contractor ito kasi nag-aalala sila na nalaman nila na may mga ghost project, baka tinamaan yung kanilang lisensya na kung saan na-implementa yung ghost project. So nag-aalala sila, siyempre sila puputukan kasi wala namang nakapirma doon kundi sila. So ang mangyayari kapag mayroong bagsak na pondo at inatado na ito
Kasi ang level ng threshold, pagdating sa district engineer, 50 million hanggang 150 million. Pag lumampas ang 150 million hanggang 400 million, ito'y regional office na. At beyond that, central office na. So ang gagawin ng district engineer, kung may 10 billion, yaatado niya yan sa iba't ibang lugar. Kaya nga sabi ni President Bongbong, di ba, imposible yung magkakalapit na baryo o isang barangay. Bakit eksaktong amount? Nakita nga namin ganun 77,199,000. Ganun ang kalakaran. Kasi inaatado nila para hindi na mabasa kanilang threshold. Ngayon, pagka meron ng mga project, gagawa na yung district engineer ng tinatawag na project designation order. Mag-a-appoint siya ng project engineer. Bata niya rin yun. At kung kasama sa sindikato, alam na nila yung gagawin nila. Siya rin na mag-a-appoint yung site inspector, yung team. Sila naman ng mga ngasiwa magmamonitor kung tama implementasyon, tama sa design, tama yung specs at lahat. So pag sindikato ng ganon, papel na lang ang umaandar. Yung mga pinipili ng ibang proyekto na pagkalalayo na hindi ma-access ng publiko at hindi mararating ng media, doon nila ini-implementa yung ghost project. So i-certify na lang completed yung proyekto maski wala nagawa. So ibig sabihin, ang ilalagay lang doon sa mga dokumento na gawa yung proyekto kahit wala naman. Kasi nga, siguro ang inaasahan dito ng mga district engineer, mga kababayan, na nagpaplano po na itong mga ghost project na ito, akala nila hindi pupuntahan or hindi i-access ng gobyerno yung mga natapos na mga proyekto na isinumiti nila at inilagay nila doon sa mga dokumento na binigay nila sa DPWH pabalik. So akala nila hindi si PBBM bababa ng field para siguraduhin at tingnan yung mga ghost project na yan, yung mga proyekto na yan na sinasabi nila na tapos na. So ngayon, nagkamali sila. Sa totoo lang, mga kababayan, dahil nga masyado nilang minaliit yung kakayanan ng mga taong namumuno sa gobyerno. Akala nila ang presidente basta lang nasa taas at hindi marunong bumaba. Ngayon, nung mismong si PBBM na pumupunta doon sa mga lugar na sinasabing may ghost project, nagulantang sila, mga kababayan. Kasi mismo ang presidente na ang nakasaksi na ganito pala yung ginagawa ninyo. Niloloko nyo pala ang taong bayan at ang gobyerno ko. Kaya mananagot kayo. So ganyan, mga kababayan, ang nangyari ngayon dito po sa gobyerno ni PBBM na mismong ang presidente pa. Nakakahiya nga ito Kasi sa totoo lang, mismong ang presidente pa ang nakabuking nung maanumalyang ginagawa nito mga kontraktor na ito at mga district engineer na ito. At ang pinaka nakakahiya dito, yung secretary ng DPWH. Bakit? Naunahan siya ng presidente Alright, Senator, two more questions. Pagka binabanggit niyo ba yung salitang mambabatas, are you exclusively referring only to the members of the lower house or you're also mindful na pwede rin kasama yung mga kasama ho ninyo sa Senado? Hindi, both. Both. Lahat naman nag-insert Basta nag-insert, may motibo yon. Either gustong tumulong talaga sa, halimbawa, doon sa probinsya na yon. O kaya na, ipangako niya nung nakaraang kampanya na tutulungan niya. Hindi ko sinasabing lahat. Pero pag nag-insert, sari-sari ng pumapasok dyan yung motivation. Pag nag-insert ka, para bang meron kang claim, meron kang... Saka tandaan nyo, mga kababayan, ang congressman kasi, meron po yung mga distrito. Meron siya, mga kababayan, merong mga taong umaasa sa kanya. Yung kanyang distritong nasasakupan. Ang senator ba may distrito? Tatanong ko lang, mga kababayan, ano namang kinalaman, di ba? Bakit yung isang senator kating-kate na makapag-insert, mga kababayan, para yung kanyang hometown mapaglagakan niya ng mga proyekto? Wala namang siyang distrito, wala namang po siyang distrito na hinahawakan. Ang trabaho po niya gumawa ng batas, hindi makialam sa proyekto ng isang distrito or isang lugar or lalawigan, mga kababayan. Kaya nga kung tutusin, yung ginagawa ng mga kongresista na kumukuha ng budget para paglaanan yung kanilang distrito, kung tutusin, okay lang yun, mga kababayan Kasi pinaglalaanan nila yung kanilang distrito. Ngayon, ang tanong dito, bakit yung mga senator ginagawa pang mag-insert? Diba? Ginagawa pang pasukin yung insertion, wala naman silang distrito na paglalaanan nun. Kaya nga kung tutusin, sa totoo lang, mga kababayan, dapat iniimbestigahan din dito yung mga senator na sangkot doon sa mga insertion. Royalty, meron kang right na mag-assert. Dahil ako nag-insert yan, baka naman pwedeng ako na pumili ng kontraktor niya. So hindi ko sinasabing lower house lang. Posible, kaya lang wala akong pruweba, posibleng meron ding senador na nag-insert at may kabahagi rin siya doon sa 25% na share noong tinatawag na funder.
o yung proponent o sponsor ng insertion. Kaya nga napaka-importante itong concurrent resolution na kung saan isama sa full disclosure, sa full transparency ng deliberasyon, yung identities ng mga proponents ng mga insertions. Ito napaka-importante kasi madaling maturo kung pumalpak yung implementasyon. Matutukoy natin sino yung congressman o sino yung senador na nag-insert o nag-author o nag-propose noong amendment o amendments, aka insertions. Okay. Senator, last question. Ano ho ba ang dulo? Anong end state ng privilege speech ho ninyo? Mayroon ho ba itong part 2? Ang dulo ba nito ay prosecution o ang dulo nito ay a new legislative measure? Alam mo, Cesar, the bigger challenge will come after nitong mga, hindi lang sa aking privilege speech, naglalabasan na parang kung saan sana lumalabas ngayon yung mga anomalous na mga flood control projects. Sana yung sumbong sa Pangulo.ph website, hindi lang ma-limit sa mga flood control projects. Sana ma-expand na ito to include all infrastructure projects na kung saan may access, may direct line ng publiko sa Office of the President para i-report yung kanila na mamonitor. Napakalaking tulong sa amin ito, sa aking mga staff, kasi yung grid coordinates eksakto, hindi pwede maikaila na hindi dito yung ghost project, hindi pwede maikaila na dito yung anomalous sa proyekto. Ang dulo nito, sana, we are all hoping na sana merong managot. Sana merong malalaking tao na makasuhan, ma-prosecute, ma-convict, at makulong. Kasi sa totoo lang, kung nagawa ng gobyerno natin na ipakulong si Kibuloc, kung nagawa ng gobyerno natin na ipakulong si dating Pangulong Duterte, magagawa din ng gobyerno natin na mapapanagot yung mga senador na yan, mga kongresista na yan, at yung mga empleyado ng DPWH na sangkot sa malakihang anomalya dito po sa flood control project na ito. Yan ang pinakamaganda. Sa totoo lang mga kababayan, na kung saan makikilala ang gobyerno ni PBBM ngayon na walang sinasanto na kahit na sino. Sana ganun yung ending nito pong issue ng flood control na ito. Sana hindi masabihan tayo ng taong bayan na ang purpose nito ay para makapagpapogi lang. Ano po, sana may managot dito sa huli. Kasi yan naman po talaga sa totoo, ang hinihintay ng mamamayang Pilipino, yung may managot dito po sa huli, sa maanumalyang mga flood control project na ito. Sa ganun, wag nang pamarisan. Kasi habang may nakita yung ating mga ibang kasamahan na nakakaligtas naman yung mga naakasuhan, pamamarisan. Pero kung makita lang hindi lusot, yung tinatawag ko maski nung nasa law enforcement pa ako, yung certainty of punishment, yung accountability. Pag wala makitang accountability, wala makitang certainty of punishment, naku, mawiwili yung mga dati nang gumagawa at may encourage pa yung mga hindi dating gumagawa. Alright, Senator Lacson, maraming salamat at I am sure narinig ninyo at nabasa ho ninyo ang komento sa social media, mainstream media kung paano kayo pinuri at pinasalamatan at mukhang marami ring na-encourage in the process na magsumbong sa Pangulo dahil sa privilege speech ho ninyo. Maraming salamat, Senator. Happy weekend po sa inyo. Maraming salamat, Sek. Ayan, mga kababayan, cut na natin dyan. Maliwanag naman po kung titingnan natin yung naging paliwanag ni Senator Ping Lacson. Talagang bukod sa mga maanumalyang mga flood control project, yung mga district engineer na naging sangkot, mga kababayan, ayon naman po kay Senator Ping Lacson, meron din mga senator na possible na sangkot, mga kababayan, dito po sa maanumalyang flood control project na ito. Dahil kung titingnan ninyo, yung naging speech, mga kababayan, ni Senator Mig Zubiri, talagang doon pa lang magkakaroon na kayo ng idea na may alam. Etong si Senator Mig Zubiri ng mga senator na sangkot, mga kababayan, dito po sa maanumalyang flood control project na ito. At ang isa pa, bukod po sa mga senator, meron daw po mga kongresista na sangkot din, mga kababayan, dito sa maanumalyang flood control project na ito na sana ay mapapanagot sa huli. Dahil kung wala po mananagot dito, gaya nga po ng sabi ko, pagtatawanan lang po ng taong bayan, ito pong investigasyon na ito. At yan naman po ang ayaw mangyari na ito pong mga tumitindig ngayon sa issue ng maanumalyang flood control project. So kayo, mga kababayan, ano po ang komento ninyo? Hingil po dyan sa topic na yan. So comment below na lamang po kung ano po masasabi ninyo.